So ano ang ibig sabihin ng separation anxiety? Actually, kung ako magde-define, hindi ko muna siya gagawing anxiety. Ang anxiety kasi next level of stress yan eh. Sabihin muna natin separation stress o ang stress na nararamdaman ng bata kapag nawawalay kay mama o kay papa o kay nanay o tatay. Normal po ba ito? Of course! Imagine ninyo, kayo ay 5 years old. Ang alam nyo lang na lugar ay ang inyong bahay o yung bahay ng mga kamag-anak ninyo. Ang alam nyo lang na mga tao sa iyong buhay kung 5 years old ka ang mga magulang mo, mga kapatid mo, mga pinsan mo, kaya yung mga lolo't lola mo. Sabay isang araw, dadalhin ka sa lugar na hindi mo alam, na sobrang daming bata, na bibigay ka sa isang adult na never mo nakilala. Tapos kahit kumakanta na sila at ini-entertain ka, iniisip ng bata, sino ba tong mga to? Di ba kayo rin po iiyak? So normal po na makaramdam ng distress. Ngayon, nag-aalala lang ang ibang mga nanay dahil, Teacher Tina, parang 2 linggo nang may pasok para dun sa mga maagang nagkaroon ng klase. Bakit umiiyak pa rin siya? Pag may nagtatanong sa aking mga magulang kung bakit umiiyak pa ang kanilang mga anak, 2 weeks na ang pasukan. Ito ang mga tanong ko sa kanila naman. Okay, ilang taon ang bata? Okay, number 2. Ano ang ginagawa ng guro dun sa classroom kapag umiiyak siya? Kasi ideally, sana may nagpapatahan sa kanya. Ngayon, may mga ibang eskwelahan na pumapayag para hindi ma-disrupt yung klase na pumasok muna si mama o kaya yung caregiver or caretaker ng bata para hindi siya umiyak. Pero ang goal nun ay dapat dahan-dahang lumalabas din. Ang balita ko kasi, may mga nanay hindi na umalis ng 1 taon, nandun lang sila sa loob ng classroom. Hindi po pwede yun. Sa mga eskwelahan na nag-aalaw ng ganon, hindi po pwede yun. Ibig sabihin, hindi nyo po na-acclimatize yung bata na masanay na wala dun si mama. Ang goal po natin ay to make the student comfortable enough to trust you, to trust that the school is a safe space, na walang mangyayaring masama sa kanya at susunduin ako ni mama pagkatapos ng pag-dismissal time na. Isa pa, ano ang classroom management na ginagawa ng mga guro? Kasi dapat meron. Tipong, dapat creative sila sa activity. Dapat meron silang mga kwento tungkol sa separation anxiety or sa isang batang umiiyak para makarelate yung bata dun sa nangyayari sa kanya. Kailangan may adult, trusted adult sa loob ng classroom na nagpapatahan sa kanya. Ang isa ko pang tanong ay, kasi nangyayari to, sinong naghahatid? Kasi minsan, umiiyak ang bata pag si mama ang naghahatid. Hindi siya umiiyak pag si papa ang naghahatid. Bakit po ganon, Teacher Tina? Ang suggestion ko po dun sa mga nanay, huwag po kayong magtatampo. Okay? Siyempre, iiyak sila dun sa magulang kung saan sila pinakakomportabling umiyak. At usually, yung nanay po yun. Siyempre, alam nila si Papa, business is business. Hahatid kita, susunduin kita mamaya. Okay? Okay po. Tapos, hindi siya iiyak. Parang milagro. Kung ganun po nangyayari, ang suggestion po namin ay, paghatid nyo muna si Papa. If possible. Hanggang sa masanay lang siya na kahit sino ang maghatid sa akin, siya din po ang magsusundo or walang namang mangyayaring masama sa akin sa loob ng klase. Okay? Isa ko pang tanong, tatlo. So, ibig sabihin, ano ang ginagawa ng guro? Sinong naghahatid? Pangatlo at pinaka-importante, the night before school day or anytime during the day, nakasama ninyo ang inyong anak, positibo ba ang outlook ninyo tungkol sa school? Kasi may mga magulang na mas takot pa dun sa anak. Kasi,
nararamdaman nila yung energy ninyo. So kung kayo maligalig, kayo mismo nagkaka-anxiety, naiiwan nyo siya, hindi nyo alam kung anong mangyayari, mararamdaman po ng anak ninyo yan. At ang pinaka-importanteng wag na wag po nating gagawin, umiiyak siya, Teacher Tina, iuuwi ko na lang. Kung magaling po ang guro, hindi po yan papayag dahil mama or papa, hindi po tayo maa-acclimatize or hindi po mapapanatag ang loob niya sa classroom kung pag umiyak siya, iuuwi niyo siya. So ang gagawin niya araw-araw ay iiyak siya dahil alam niya na iuuwi niyo siya. Alam ko po, mahirap pong panoorin ang ating mga mahal na anak na umiiyak. Pero ito po ang ang assurance ni Teacher Tina sa inyo. Titigil po yan kung gawin natin ng tama. Hindi po yan titigil kung lagi nyo silang iuuwi every time umiiyak sila. Okay? Kasi nakasanayan na nila na pag iiyak sila, iuuwi nyo sila. So wag nyo pong iuuwi. Kayo rin po, magpigil po rin kayo ng luha.